30. Sabay-sabay na po natin basahin, mga kapatid. At kung nakita po natin, say Amen. 26. Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 31. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. God said, behold, I have given you every bird, which is upon the wings of all, every tree, which is the fruit of the tree, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, wherein there is life. I have given every green herb for meat, and it was so. Everything that he had made, and behold, it was very good, and the evening. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagtitipon upang sa inyo po ay magpuri, Panginoon. At nawa sa mga oras na ito, hiling namin na kami po inyong gabayan ng Banal na Espiritu at ang inyong mga salita ang manguna, Panginoon. At ang lahat ay ingatan sa oras at pagpalain niyo po. Ang lahat na ito ay aming samud dalangin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong nabasa, ang ating pong paksa o ating pong title ng ating pong ibabahagi sa araw na ito is Choose God to value what is right. Choose God to value what is right. Piliin ng Diyos na pahalagahan kung ano ang tama. Paano ba natin pinapahalagahan ng Diyos? Kung ano ang tama, mamuhay po tayo ng may. Yun po ang isa sa mga makikita ho natin doon sa binasa po natin, sa Genesis. Kung paano ho natin pahalagahan ng tama yung ginawa po ng ating pong Panginoong Diyos. Nilikha po niya ang lahat ng bagay. Ang tao. Para ano? Para pangalagaan natin at pamunuan natin na tayo ng mga na ang sabi, likhain ang tao ayon sa kanyang wangis. Nilikha niya ang pamahalaan po natin. Kung ano ang tamang pamumuhay. Yung dignidad. Sabi nga is, life with dignity. Ang sabi po sa aking nabasa, life with dignity, the is one of the fundamental right guaranteed, entitled in equal respect from the state as well as from other person.
Kung makikita po natin, kaya sa simula pa lang natin sa ating nabasa, kung paano natin dapat ibalik na pahalagahan natin ang Diyos sa paglikha niya sa atin. Ay ibalik natin sa Kanya ang moral at dignidad. Amen? Sa pamamagitan ng pagpupuri sa kamangha-mangha niyang biyaya. Yan pong mga salitang yan, tumutukoy po sa pinagmulan. Tumutukoy po sa pinagsimulan. Sa kung saan na sinasabi po na ang layunin po natin ay ibalik sa Kanya ang moral at dignidad sa pamamagitan ng pagpuri sa makamangha-mangha niyang biyaya. Yung paglikha ng mga bagay, kapuri-puri na likha po sa tao, kamangha-mangha po yun. Kaya po natin kung paano natin pahalagahan yon. Basahin po natin sa Ephesians. Verse 6. Ephesians chapter 1 verse 6. Praise of the glory of His grace wherein He has sa Diyos sa Kanyang kamangha-mangha biyaya. Kaya sa simula pa lang, pastor, na tayo po ay mga pinili na, di ba? Sabi nga dyan sa 4, sa Ephesians chapter 1 verse 4, according in Him before the foundation of the world. Tayo po ay mga pinili na. Kung paano tayo magpaunlad. Binigyan na po tayo ng Diyos ng karapatan, ng kalayaan, paunlarin itong mundong ito. Sa natin, sa 28. Ang sabi po dyan, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion of the earth, and every living things that move it upon earth. Pamahalaan po natin. Meron ho tayo, binigyan mo tayo ng Diyos ng pamahalaan. Ibig sabihin, kung ito'y ating dapat paunlarin. Dahil tayo po ang nilikha niya na may bilad nitong sanglibutang ito. At sa pagpapatuloy, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree to ye it shall be for meat. Yan. Ang tanong po dito, sino ang inatasan na magpaunlad? Tayo po na mga tao. Di ba? Sabi po sa 26, di ba? And God said, let us make po yun. After, and let them have dominion over the fish, the sea, the fowl, the air, cattle, all the creeping things that creepeth upon the earth. Tayo po yun, yung tinutukoy po doon. But
At tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang larawan at binigay sa atin ang kalayaan na mamahala. Meaning, ulit-ulit kong sinasabi, paunlarin natin ito. Kaya sa simula pa lang, masaya na ang Diyos, lalo na sa kanyang nilikha at isa tayo, yun ang nais niya. Masaya ka. Ang Diyos, masaya siya kasi nais niya. Ang Diyos, masaya ang Diyos, dahil yun ay ang nais niya. At makikita po natin yan sa Ephesians chapter 5. Having predestinated us to Himself. Dahil yun, itinalaga tayo ng Diyos. Mali. Sa 6, masaya siya. Sorry, sa 5 po. Ginawa niya ito, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So, makikita po natin doon na nilikha niya ang tao dahil masaya siya. Nilikha niya ito dahil ibig sabihin, nais niya. Masaya siya dahil nais niya po ito. Binigay sa atin sa pamamagitan ng pinakamamahal niyang anak. Nang sinasabi po Ephesians 1 chapter 6 na to the praise of the glory of His grace in the beloved. Yan po yun. Dahil po doon, kusang loob niya po yan. Kusang loob niya itong ibinigay sa atin. Pili na po tayo. So, tignan po natin uli yung Genesis. Dito, tungkol po ito, ibinigay niya po ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito po yung nabasa natin. Kung bakit yun. Dahil po yun sa kanyang anak na si Genesis chapter 1 verse 26. Makikita po natin ang tao may kausap siya dyan. Di ba? Dahil ang sabi po dyan, God said, let us make man. Let us. Meaning, gawin natin. So pag sinabing natin, let us make us in our image, which is our Lord Jesus Christ. Ginawa ang tao para hayaan saan tayo mamamahala. Diba? Mamahala tayo move it upon the earth. Yun po yung ating layunin. At pinili tayo ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Na yun po ang sinasabi. At paano po malinaw, nasa simula tayo. Pinili tayo kay Kristo at napagpasyahan niya noon pa. Paano po natin yung Ephesians chapter 1 verse 11? Ang sabi po dyan, di ba? Pinili tayo paman. Ito ay ayon sa kalooban na gumawa ng lahat ng bagay sa
So malinaw po yon. At iyon po ay sa kalooban nino, sa kalooban po ni Kristo. So tignan po natin sa John. Ang sabi po dyan sa John chapter 1, verse 1, beginning was the Word, and the Word was with God. The same was in the beginning with God. All things were not anything made that was made. Malinaw po. Nilikha ayon sa kanyang wangis. Pinili tayo sa simula pa lang. Kaya kung tayo po ay pinili at binigyan para mabuhay, bigyan tayo ng pribilehyo sa mundong ito, dapat lang napahalagahan naman yung tama, mga tamang bagay. Dahil siya mismo sa simula pala, pero pinili na po tayo ng Diyos. Kung ano ang tama, piliin natin na pahalagahan lagi. Sa inyo na po yun. Kung gusto nyo yung mali. Gawin po natin, piliin po natin na pahalagahan lagi ang tama. Kaya dapat, piliin natin na pahalagahan. Ganito po kasi yon. Lahat naman po tayo. Araw-araw, palagi po tayo nakatutok sa social media. Lahat. Narinig ko nung last week na preaching ni Brother Jomar. Hindi nga, cellphone. Di po ba? Sa araw-araw na may nakakasalamuha tayo, nagbabahagi din po ako ng salita ng Diyos. Sa mga nakakausap ko, naman, pero yung iba, talagang hindi natin sila mapilit. Ang importante, na i-share natin yung word sa secular word. Kaya ko na marami akong lugar na napupuntahan. Marami kaibahan. Hindi ko sinasabing old na kami ni Brother Rob. Pero generasyon, ibang-iba. Sabi ko nga nun sa mga anak ko, huwag nila kong bilhan. 10 years na ako, o siguro 5 years, or magte-10 years. Ayaw ko talaga ng ganitong cellphone. Yung keypad. Kasi sabi ko, once na binilhan niyo, binilhan ako. Di problema nga. So, marami akong nakita na, di panon. May na di. Ganun talaga. Yun yung problema sa generation natin ngayon. Ganito kasi yon. Humanity, medyo maselan po ito. Pero educational naman po ito. Di ba? Ito po yung binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na magpaunlad sa sangkatauhan. Pero iba ang pinipili ng tao na pahalagahan. Doon sa nabasa natin, nakita ng Diyos nung huli sa 31, di ba? Nakita ng Diyos
saw everything that he had made. And behold, it was very good. Nakita na niya. Pero doon pa lang sa simula, yung salitang expected na natin, nalalago tayo. Kasi may kalayaan eh. Tsak may pag-unlad. Ang tao pagdating ng araw. Tama? Kaya nga ang sinasabi dito, katauhan. Sa mundong ito, iba. Pero iba ang pinili ng mga tao. Pace of progress, naniniwala ba tayo na we are becoming modern and liberated? Is yes. Tama? Di na po natin mapipigilan eh. So tignan niyo po lost moral and dignity. Pangalawa, many humans choose convenience. Many humans prepare to worship and praise other humans. Yung tao, mayaman yung tao, tama? At higit sa lahat, sinasamba nila yung gawa ng tao. Rather than the creator of heaven and earth. Tayo namamahala sa mundo. Malayo na ang narating at masasabi nating nasa modern. Di naman maganda na yung damit natin eh, di ba? Kasi kung mga lumang tao pa tayo, baka nakabahag pa eh. Malinaw po yun. So, tama ba na 21st century na tayo ngayon? 2020 daw, nasa 20th century pa tayo. Pero nasa kasagsagan na daw tayo ng 2024. So, 21st century na daw tayo. Yun yung na ang katotohanan, nasa evil age tayo ngayon. Na wala tao. Naging liberated or immoral na ang mga tao. Pero iba tayo kapag tayo po ay may Kristo. Amen? Pero yung tayo, makikita natin sa labas ang mga tao, minsan makikita po natin. Sinasabi po na ang moral is God. Tignan natin itong example. Pero totoo. Isa ka sa gumagawa o gumawa nito o may alam. Ito eh. So ito lang yung nakikita ko. Totoo to. Binigyan tayo ng pagkakataon ng kalayaan ng Diyos na mamahala dahil ba sa generation? Tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala doon. Amen? We're not becoming tayo doon sanay sa mga immorality. Pero yun minsan, pwede rin tayong mahatak doon. Kung hindi tulad ni Brother JC, nakahanap ng Coca-Cola na wala. Mahirap po sa labas. Marami tayong experience sa mga bagay na ganyan. Pero, trabaho, huwag na tayong lumayo, mapapaiba pa. Pag linggo, ayaw ko na. Kasi,
Amen? Kahit anong pilit nila, ayoko. Di ba? Mabait ang Diyos. Binibigyan niya ako ng trabaho. At hindi ko na nga kayang puntahan yung kay Brother Rob. Huwag kang magtatrabaho. Kaya kung mapapansin nyo, tuwing linggo, nandito ako. Huwag lang yung meron tayong karamdaman. Pero, lahat, ba? Yung bukas, basta unahin lang natin siya. Ito po yun. Ito po yung, sabi dito, katotohanan. Ang sabi dito, welcome, 21st century, where sex is free. Yan pong makikita niyo dyan sa secular world. We're losing your virginity. Where modernization means where if you don't smoke or drink, you are out of passion. Where if you are not smart or clever. Ito, may day nyo eh. Where the bathrooms have become photo studios. Di ba? Ganun eh. Yan po. Where temples become dating points. Where to worship God is difficult. Where lies and fear, pregnancy. Where the pizza delivery is faster than emergency response. Yung in-order mo, hindi nakarating agad in time, on time, di ba? Pero sa ospital, tulad kay Mia, palagi, hindi tinatanggap. Realidad eh. Tama? Faster than emergency response, value of the person. Where the boys, girls are afraid having sex, di ba? Where whoever plays the mind always gets with a heart, get hurt. Kita po natin ngayon. Yan po yung nakikita ko sa labas. Yan po, hindi ko alam kung So tayo, as a new, po tayo dapat maging sabihin na nag-modern na ang panahon. Sabi ni Brother Jomar last week, yung sa Ecclesiastes, ang buhay. Pinakamatalinong tao na yon si Solomon. Di ba? Pero, sa isang tao, sa kabila nung nangyari na yan, nangyayari. At wala rin namang nangyayari. Tama? So, ang kalalabasan lang ay kalungkutan. Kalungkutan lang. Ang nangyayari at Gomora. Amen. At Gomora. But
Hindi po tayo still nangingibabaw pa rin naman sa atin, di ba? Yung good and moral. Kaysa sa mga maling pamamaraan ng modernong panahon. Diyos. Pinili tayo at ang layunin to serve God. Tama? So ano ang nangyayari? Pangingibabawan ng modernong pamamaraan ng panahon. Totoo na ang pamamaraan ng tayo umuunlad, na mali ang pamaraan ng pamumuhay, always remember, diba? Yun lang naman ang sikreto eh. Go back to the basic. Na tinuturo po ng Bible, ng Word of God. Ang basic po is, where we choose the value, what is napahalagahan, na gumawa po tayo ng tama. Maigsi na lang, ito na lang, oh. Ito kasi, age. Pasama na ng pasama. It means, time is near. Malapit na. Nagdo-double time na. Yung kalaban. So those who love purity will go to heaven. But those love the end. Pero paano tayo pupunta sa langit? Ligtas muna tayo. Amen? Ligtas. Dapat alam natin na tanggapin natin yung inoffer ng ating Panginoong Diyos. Tinubos tayo doon sa ating kasalanan. Nangako yan niya yon sa John 3:16 na palagi naman po natin naririnig yon. At sambitin na tayo'y naniniwala na Panginoong Hesus, na si Jesus Christ tayo ng buhay na walang hanggan. Malinaw po yun na sinasabi po niya. Kung ang lahat ng tao mamumuhay lang ng malinis, siyang nagbibigay ng happiness. Siyang nagbibigay sa atin ng happiness. And so God's plans, kasi sa simula pa lang naman kung tayo hindi nagkasala, at hindi nagkasala ang tao, wala namang ganitong purity is what God needs from His people. Diba? Dahil po yan sa kasalanan. Kaya po, una, nagkasala ang tao dahil hindi sinunod ang utos ng Diyos. Nagalit ang Diyos dahil sa pagkain natin sa puno ng kaalaman. Ang utos niya, wag kainin. Binigyan na nga tayo ng kalayaan O, tignan po natin dyan sa Genesis chapter 2, tignan po natin. Genesis chapter 2, verse 9. Sa Tagalog, mula sa lupa, pinatubo niya, sa paningin at mabuti para sa pagkain. Kasama rito ang puno ng buhay, nasa gitna ng hardin, at ang puno
masama. Sabi niya, di ba? Tapos sa 6, inutos ng Diyos, inutos mula sa bawat puno sa hardin ay malaya kang. Di ba? Inutos yun ng Diyos. Di ba pag nag-utos tayo, pag hindi sinunod, yun naman ang ikinagagalit natin, di ba? Yung utos. Eh ano ba ang dapat sundin? Eh di yung inutos. Eh ang utos nga kainin ng buhay na karoon ng kaalaman ng tama at mali. Mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay hindi ka maaring kumain. Sapagkat sa araw na kumain ka mula roon, yun po yung kasalanan natin. Kaya po tayo, ang kasalanan, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Dahil nga doon sa pagsuway. Pamahalaan ang lahat ng nasa ibabaw ng mundo. Maliban lang doon. Yan po yun, di ba? Kaya kung makikita natin doon, ano ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos? Dahil doon sa kaalaman, napakahirap po ng isang tao na masyadong maraming alam. Sobrang talino. Sa sobrang talino, nakakagawa na ng mali. At inamin yun ng pinakamatalinong tao. Sinasabi niya, ang kapalit ng sobrang katalinuhan ay kalungkutan. Tignan po natin sa Ecclesiastes, chapter 1. Chapter 1, verse 18. Yan, ang sabi po niya dyan, ganahan ng karunungan ay maraming kabiguan at daranas ng kalungkutan. Oh, di ba? For increased knowledge, increased sorrow. Di ba? Kasalanan. Kaya itong generation natin na to, noon kami na rin nagagawa ang kasalanan ng tao. Kaya hindi mo tayo naniniwala doon na tayo po ay nasa modern and noon pa man. Pero ngayon, parang sobra lang. Di ba? Sobra lang talaga. Parang nasa kalsada ka Minsan konting sagi, gulo. Pag ako binangga, di ko na ginugulo. Di ba? Yung pamahalaan natin, tayo naman ang naapektuhan sa sobrang talino. Di ba? Yan po yung But, ito naman yung good news. Puro bad news yun Ito pang good news. May panahon pa. Teach the young minds. Yan. May panahon pa. Teach the young minds. Sabi diyan sa Ephesians chapter 6 verse 4. Sa Ephesians chapter 6. And ye, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture. Malinaw yun. Di ba? Kayong mga ama, huwag
Teach the young minds. Di ba? Ating mga anak, sa halip, palakihin sila na may disiplina at katulad. Yan po ang good news. Teach about the love and fear of God. Kung hindi natin yan naagapan, masasabi natin na sa susunod, they are lost generation na talaga. Parang anong tawag sa panahon ngayon na marami pang mga tao. Paglinggo, marami pang. Pero kung hindi ho natin tuturuan yung mga kaisipan, bawat isa na dapat turuan natin sila about matatawag na they prepared to praise and worship, to listen to the internet and social media. Di ba? Doon na under parents. Ngayon pa lang magpapalaki ng anak. Pag hindi nyo yun aagapan, ako, kasi tinuruan ko sila eh. So kayo ngayon, yung sa susunod na henerasyon. Ting uwi ako ng bahay, galit ako eh. Alam niyo ba yon? Ako, sa labas, pasensyoso ako. Pero bakit? Pati nga yung isa doon, na-block ko. Tatawagan mo. Baka may ginagawa. Nagse-cellphone. Nanak ka. Anong tawag doon? Yung group chat naman kami. Yan yung problem. Kaya, problema po yun. Yun yung sinasabi ko. Di ba? So, pag hindi po what they saw and heard from the internet. Kaya ang importante, to the basic, teach the young minds. Malinaw sa Proverbs chapter, ano ba yun? 22. O yun, malinaw yun. Memorables ko kanina yun, pero di ko a child in the way he should go, not depart from it. Oh. Basahin natin. Ano natin gagawin? Di ba? Teach them to seek God, wisdom, and the will. Yung natin ay to seek the Lord, worship the Lord, and serve the Lord. Who will teach? Oh, sino? Diba? The true believers. The good news. The Lord Jesus
That is the right thing to choose. What is right. Yan po yun. Natin. Dahil sa simula pa lang, malinaw na eh. Genesis, creation po ito. Sa simula na tayo po ay binigyan na ho ng ipinahala. Diba? Tayo'y pinili na. Nagkasala tayo. Pero isinugo niya yung kanyang anak para lang sa ating kaligtasan. At yun yung palaging, yun po yung pundasyon ng atin pong chapter 1, verse 4. Before the foundation, before bago po likain ang bilang pagtatapos, magbibigay lang ako the basic, kung paano tayo bumalik sa basic. Diba? Basic. Yung sa basic about doing the right thing. Sabi dito, doing what is right and just. Yan ay makikita natin sa kayo na pong maghanap. Ang sabi po dyan, to do what is right and just is more acceptable. Pangalawa, verse 15, doing good. Will that by doing good, talk of foolish people. Na verse, Matthew chapter 7. So in everything, do to others, do to you. Pang-apat, truthful lips. But the delight in people. Colossians chapter 3, verse 17. Of Jesus. Sabi dyan, and whatever you do, do it all in the name of the Lord, to God the Father through Him. The right things. At piliin po natin na ng tama. Piliin natin ng tama. At yun lang naman po. Tayo po'y manalangin. Tumayo po. Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita. Ay sa kanilang mga napakinggan ay meron po silang ma-absorb mula sa inyo pong kaalaman at nawa bawat isa ay po nila ang inyong mga salita na narinig. Generasyon ngayon, nawa po ay magamit po nila ito sa kanila din pong mga tahanan at sa kanilang pong pamilya, kaibigan. Lahat na ito